갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 Hello guys, magandang hapon. Kwentuhang anxiety na naman tayo habang nagpapagupit. Piniplex ko na rin yung aking magandang gupit. And then magkwentuhan tayo about anxiety disorder. So topic natin ngayong hapon na ito. Bakit nga ba tumatagal ang ating anxiety disorder? At bakit pabalik-balik ang ating anxiety disorder? Sa video na ito ay magbibigay ako ng 5 dahilan kung bakit pabalik-balik ang ating anxiety disorder at kung bakit hindi natin na-overcome ang ating anxiety disorder. So wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Umpisahan natin sa number 5. Number 5 is kulang ka sa kaalaman pagdating sa anxiety disorder. Na kung saan hindi mo alam yung iba't ibang klaseng mga sintomas niya. Kung ano-ano na mga pumapasok sa isipan mo na kung ano na yung nararamdaman mo dahil kulang ka sa kaalaman kay anxiety disorder. Hindi mo alam yung mga sintomas na nararamdaman mo, ang buong akala mo meron ka ng malubhang sakit dahil kulang ka sa kaalaman pagdating kay anxiety disorder. Na kung sa una pa lamang dapat ay meron ka ng knowledge sa sakit mo, hindi ka na gaanong naaapektuhan at kung maapektuhan ka man, hindi na ganun kalala, hindi na ganun kagrabe at hindi na lumalala pa ang iyong anxiety disorder kung meron tayong kaalaman patungkol sa kanya. Proceed naman tayo sa number 4. Number 4 is nagpapaapekto ka sa mga sintomas. Ang pinupunto ko dito ay ang iba't ibang sintomas na nararamdaman mo o nararanasan mo ay sinasang-ayunan mo na which is maling-mali. Ang ibig kong sabihin na sinasang-ayunan mo, for example yung pagkahilo. Nakaramdam ka ng pagkahilo ngayon, sinang-ayunan mo yun, hiniga mo yung sarili mo. Ayun yung ibig kong sabihin na sinasang-ayunan mo na which is maling-mali. Na dapat sana ang ginagawa natin kapag nahihilo tayo, nilalabanan sana natin. Instead na ihiga mo yun, i-accept mo lang yung sintomas na pagkahilo na yun. Sa ganung paraan kasi, natututunan mo siya at nalalabanan mo siya at napapakiramdaman mo ang iyong pagkahilo na kung saan kailangan nating sanayin ang ating sarili sa pakiramdam na yan. At darating yung time na mai-immune yung katawan natin sa pagkahilo. And then, unti-unti naman bibitaw ang anxiety disorder. Kapag nasanay ka na o kapag na-immune ka na sa pagkahilo na yan, kahit anong oras pa siya dumating, hindi ka na matatakot. Doon naman siya unti-unting bibitaw, doon siya unti-unting magsasawa. Kapag nasanay ka na sa kanyang mga sintomas na pagkahilo na yan, nasanay na yung katawan mo sa pagkahilo, doon naman siya unti-unting bibitaw. Masyadong papansin kasi ang anxiety disorder na yan. Unlike naman, kapag nakaramdam ka ng hilo at inihiga mo yun, ibig sabihin nagpatalo ka sa kanya. At magiging behavior mo na ngayon yung patuloy na pagkatakot na kapag nakakaramdam ka ng hilo, hinihiga mo na lang. Ayun yung ibig kong sabihin na nagpapaapekto ka sa mga sintomas ng anxiety disorder. 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만. Proceed tayo sa number 3. Number 3 is nawawalan ka ng pag-asa. Katulad din itong number 3 is maling-mali rin ito na kung saan nawawalan ka ng pag-asa. Kasi naapektuhan na lahat. Yung katawan mo, mahinang-mahina na. Isipan mo na apektuhan na, punong-puno na ng basura yung isip mo, kung ano-ano na yung mga inisip mo, lahat ng negatibong pag-iisip nandyan na.
nawawalan ka na ng pag-asa. Yung araw-araw lutang ka, pagkagising mo sa umaga, iisipin mo kagad yung sakit mo, isipin mo kagad na may malala ka ng sakit, na which is maling-mali. Na kung sa tutuusin ay malakas tayo, masigla tayo, wala tayong sakit, masyado lang tayo naapektuhan sa mga mali nating itinanim sa ating isipan. Na ang dapat sana nating ginagawa ay nakapokus tayo sa goal natin, nakapokus tayo sa ating paggaling at ginagawa nating inspirasyon yung ating mga mahal sa buhay, na kung saan kailangan nating gumaling at patunayan sa kanila na kayang-kaya natin ito. Guys, kapag nawalan ka kasi ng pag-asa, akala mo ikaw lamang ang apektado. Hindi lamang ikaw ang apektado, kung may mga anak ka pa at may pamilya ka pa. So napakahalaga na hindi tayo mawalan ng pag-asa sa anumang pagsubok na dumating sa ating buhay, katulad nitong anxiety disorder. Kailangan patuloy pa rin ang laban. Tuloy pa rin, wag na wag kayo mawawalan ng pag-asa. Anxiety disorder lang yan, kayang-kaya nyo yan. Guys, itong anxiety disorder na ito ay pagsubok lamang ito sa atin, na kung saan kapag nalampasan natin ito ay patuloy pa tayong lumalakas at tumatatag sa buhay. Sa totoo lang guys, tayong mga may anxiety disorder, ang tunay na malalakas ang loob. So guys, wag na wag mawawalan ng pag-asa. Ika nga nila, fight, fight, fight. So maraming umaasa sa atin, nandyan ang ating pamilya, gawin natin silang inspirasyon sa paglaban natin sa anxiety disorder. Okay guys, proceed tayo sa number 2. Number 2 is hindi mo hinaharap ang iyong mga kinakatakutan. Patuloy pa rin tayo nagpapadaig sa takot, hindi pa rin natin hinaharap ang lahat ng ating kinakatakutan. Guys, kapag hindi kasi natin hinarap ang lahat ng ating kinakatakutan, ay patuloy tayong lilinlangin at tatakutin ng anxiety disorder at hindi natin ma-overcome ito. Unlike naman guys, kapag hinarap natin ang ating takot, ay para tayong nabunutan ng tinik. Sa ganitong paraan din ay nagkakaroon tayo ng self-confidence, bumabalik yung pag-asa natin, yung kumpanyansa natin sa ating sarili. Na kung saan kapag hinarap natin ito, ay mapapaisip na lang tayo na ay kaya ko pala uling ibalik ang dati kong ginagawa. Sa ganung paraan ay paulit-ulit nating gagawin ang lahat ng ating ginagawa, nagkaroon tayo ng self-confidence at nawawala, paunti-unti natin tinatanggal yung takot sa ating puso't isipan kapag naharap natin yung isa nating kinakatakutan or kapag hinarap natin lahat ng ating kinakatakutan. Doon babalik yung ating self-confidence, yung ating tiwala sa sarili at unting-unti nang bibitaw ang takot sa ating puso't isipan. Lahat tayong dumanas at nakararanas ng anxiety disorder ay nagkaroon ng takot sa ating puso't isipan. Ang takot kasi ang pinagmumulan ng lahat, ito ang ugat ng lahat. At take note guys ang takot ang pinagmumulan ng panic attack. So napakahalaga na kailangan mawala ang takot sa ating puso't isipan. Ngunit paano nga ba natin ito gagawin? Siyempre sa pamamagitan ng pagharap dito, pagsalubong dito. For example na lang, takot ka sa init ng araw dahil feeling mo kapag sobrang init ay aatakihin ka, hindi ka makahinga. Just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you. Kapag hindi mo hinarap yung takot mo na yun, ay hindi mo ma-overcome ang ating anxiety disorder. So kailangan, napakahalaga na harapin mo yung takot mo na yun. Walang mangyayaring masama sa'yo. Isa pa, vitamins yung init ng araw, so bakit ka matatakot? Sa totoo lang, yung init ng araw ay bitamina pa yan. So bakit ka matatakot? Yung pagkatakot na yan sa init ng araw ay isa yan sa maling itinanim mo sa yung isipan. So kung may anxiety disorder ka man at marami kang kinakatakutan, ang advice ko ngayon pa lang, harapin mo na yun, salubungin mo yun, dahil hindi mo ma-overcome ang anxiety disorder kapag hindi mo hinarap yan.
So guys, proceed tayo sa number 1. Number 1 is ang patuloy na pag-abuso mo sa iyong katawan, sa iyong sarili. Ayun yung number 1. May anxiety disorder ka na nga, patuloy ka pang nagpupuyat. May anxiety disorder ka na nga, panay pa rin ang inom mo ng alak. May anxiety disorder ka na nga, panay pa rin ang abuso mo, panay ang sigarilyo mo, lahat ng bisyo pa rin hindi mo tinatanggal sa iyong sarili. So dapat kung ganyan may anxiety disorder na kayo, doble ingat na kayo sa inyong sarili. Dapat healthy living na kayo. Yung lahat ng ginagawa nyong pag-aabuso sa inyong sarili ay kinakalimutan nyo na dapat yan at hindi nyo na ginagawa muli. For example ko na lang yung pag-iinom, katulad yan, nakakapagpa-trigger kasi ng anxiety disorder yan. Yung iba naman kasi umiinom kasi mahina na yung kanilang anxiety disorder, kaya na nila. So ikaw, kung malakas pang yung anxiety disorder, tigil-tigilan mo na muna mag-inom. For example ko na rin, itong pagpapalipas ng gutom, nakakapagpa-trigger din ng anxiety disorder yan. Kung may takot ka sa pagkain, maling-mali yan. Isa yan sa maling itinanim mo sa iyong isipan. Kasi, ikwento ko lang yung dati kong pinagdaanan. Talaga natakot din ako sa pagkain. Pero dumating yung point na tuwing hapon, is nanghihina ako ng lalambot at nahihilo. Yung pala, dala yun ng gutom dahil sa takot na akong kumain. So based on my experience na wag nyong gagayahin yan, yung pagpapalipas ng gutom. Dapat kapag may anxiety disorder kayo, panay ang kain nyo. Base sa aking karanasan guys, no, nung kasagsagan ng anxiety disorder ko, akala ko dala lamang ng anxiety disorder yung aking pangkahilo, panlalambot. Yung pala, dala na ng pagkagutom yun. Gutom na pala ako, nanlalambot ako. Kala ko dala lang ng anxiety disorder. Yun pala, dala ng gutom talaga. So masyado ako nagpa-apekto doon sa maling itinanim ko sa aking isipan na kapag kumain ako ay may hilo ako, akala ko high blood ako. So maling itinanim ko sa aking isipan. Guys, share ko lang yung maling itinanim ko sa aking isipan. Feel ko kasi dati kapag kumain ako ng rice or naparami ako ng pagkain is magti-trigger yung anxiety disorder ko. Kaya natakot ako magkakakain nun. Yung pala, maling-mali yun. So wag na wag yung gagayahin, no. Kapag may anxiety disorder kayo, kain lang kayo ng masusustansya. As long na wag mamamantika, yung masusustansya. So guys, dito ko natatapusin ang ating video. So guys, lagi nyo itong tatandaan na ang susi sa paggaling kay anxiety disorder ay tiwala sa sarili, lakas ng loob, at ang number 1 ay tiwala sa mahal na Panginoon. Patunayan nyo ang inyong pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Maraming salamat guys.